COVID-19 sa Pasko 20. Ano ang itinuturo ng Diyos sa atin? Tatlo na ang natutunan nating paalala ng Diyos para sa mas makahulugang celebration ng Christmas sa panahong ito ng COVID-19. Sa first episode, napaalalahanan tayo na mahalaga pala ang regular na saglit ng pagtahimik para sa prayer at Bible reading. Iwasan ang mahaba at di kailangang pag-aabala sa paghahanda sa Kapaskuhan. Sa second episode naman, natutunan natin na hindi lang pala decors at Christmas lights ang Pasko. Si Jesus na tunay na ilaw ay mahalagang kilala mo. Sa episode 3 naman ay natutunan natin na si Jesus ang ating mabuting pastor. Siya ang nagbibigay ng mga kailangan natin. Kahit sa panahong ito na walang sobra-sobra, sa Kanya ay laging sapat ka. At ngayon, para sa episode 4, pag-aaralan natin ang isa pang timely na paalala. Sa panahong ito na nahihilig tayo sa porma, bagong damit, at sapatos dahil
dahil magpapasko, tutuklasin natin na kapag inuna ang puso, susunod ang anyo. Makikilala natin ngayon ang kontrabida nung unang Pasko na si Spoiler alert! Spoiler alert! Sorry! Abangan nila ang continuation ng ating kwento ha! For now, tuloy tungo, matay ipikit, tayo'y manalangin. Pray out loud and repeat after me. Ama namin nasa langit, salamat po. Ama namin nasa langit, salamat po Sa mga tauhan ng Pasko. sa mga tauhan ng Pasko. Kay Jose na sumunod sa iyo. Kay Jose na sumunod sa iyo. Kay Maria na nanalig sa iyo. Kay Maria na nanalig sa iyo. Sa mga pastol na sumamba sa iyo. Sa mga pastol na sumamba sa iyo. At sa iyong anak na si Jesus. At sa iyong anak na si Jesus. Na dumating sa mundo. Na dumating sa mundo. Para sa akin, Para sa akin, tulungan mo po ako tulungan mo po ako na lalo pa siyang makilala na lalo pa siyang makilala sa buhay ko. sa buhay ko. Amen. Simoy ng hangin sa atin nagsasabi, ang himig ng Pasko'y narito na. Masdan mo ang ahigit, nagbabagong bihis, mababakas mo sa mukha ng tao ang tuwa. Pasko'y anong tuwa ang iyong tinataglay, kami sa araw mo'y nananabik sa paghintay. Pasko'y namumukod tanging araw, na ang puso'y mapagpatawad at mapagbigay. Sa isip ng isang puspos, Pasko ay simple lamang, ito'y bagong damit at laruan. Ligaya'y mas higit sa pusong may pag-ibig. Ito ang diwa ng Pasko sa hati-hatid ni Kristo. Pasko'y anong tuwa ang iyong tinataglay, kami sa araw mo'y nananabik sa paghintay. Pasko'y namumukod tanging araw, na ang puso'y mapagpatawad at mapagbigay. Jesus, ikaw ang tanging diwa ng Pasko, ang pinakamahalagang handog na natamo. Pasko'y hindi Pasko kung puso'y sanay. Si Kristo ay di pa rin dito nananahan. Shopee P, 12 Christmas sale. Oh, free shipping, 12 Christmas sale. Shopee P, 12 Christmas Enjoy sale. mo, Shopee! Free shipping, mag-shop na sa Join ka na dito! Daming sale sa Shopee! Sa Lazada, gadgets, customer, Free shipping! December 6 to 24! Wow! Gamitin ko na voucher ko sa shop! Buy now!
new accessories, And shoes and bags. Para in fashion. okay lang yun. Basta, hindi nyo nakakalimutan yung dapat nyong unahin. Ano yun? Makinig kayo. Maaalala natin ang napakaligayang tagpo noong unang Pasko. Sa masikip at madilim na sabsaban. Nasaksihan ng mga pastol ang ipinanganak na tagapagligtas na si Jesus ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Si Jose ay payapa na nakatingin sa kanyang mag-ina, may galak sa puso na sumunod siya sa Diyos. Si Maria naman ay masayang inaalagaan ng kanyang sanggol na kanyang Panginoon. At ang batang si Jesus ay tahimik na nakahiga. Nagsimula na ang papel na kanyang gagampanan sa mundo. Noong mga panahong iyon, dumating sa Jerusalem ang mga misteryosong dayuhan. Nagtatanong-tanong sila doon sa Jerusalem kung saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. Nabalitaan ng nakaluklok na hari, ang Romanong opisyal na namumuno sa Judea na ang pangalan ay Herodes, ang pagtatanong at pag-uusisa ng mga dayuhan. Natakot si Herodes at naligalig. Mga Ginoo, welcome kayo sa aking kaharian. Haring Herodes, magandang araw po. Mahal na hari, kami po ay mga bisitang dayuhan. Hindi po kami opisyal ng ibang mga bansa. Wala po kaming masamang tangka sa inyong kaharian. Siyempre naman, alam ko yun. Wala naman nag-aausa sa inyo ha. Ang mga gwardiya niyo po kasi ay inaresto kami at dinala dito sa inyong kaharian. Pinapatawag niyo daw kami. Simbahing mga gwardiya na. Hayaan nyo, paparusahan ko sila. Mababait naman yung mga gwardiya ko. Kaya lang, narinig nila na nagtatanong-tanong daw kayo sa bayan tungkol sa isang bagong dating na hari. Yung mga ganyang klaseng tanong ay agaw pansin nga sa mga gwardiya ko. Ako kasi ang hari, si Haring Herodes. Ganun po ba? Para po sa kaalaman nyo, sinusundan po namin ang bituin ng hari ng mga Hudyo na ipinanganak. Ayun! Dinala kayo ng bituin na yan sa akin. Magaling! At marami ang Hudyo dito sa nasasakupan ko. Yan nga po ang pinunta namin dito, Haring Herodes. Naniniwala kami na ang haring ito ay isang sanggol. Oo nga. Sabi pa ng mga pari at tagapagturo ng kautusan ng mga Hudyo, ay sa Bethlehem daw ipinanganak ang sanggol. Kaya, sige, pumunta kayo doon. Pag nakita nyo na ang sanggol, pasabihan nyo naman ako para maasamba rin ako, di ba? Pero teka, sabihin mo nga sa akin, kailan ba lumitaw ang bituin na yan na sinasabi nyo? Umalis sa harapan ni Herodes ang mga pantas. Naniniwala ba kayo kay Herodes? Gusto ba niya talagang sumamba sa isinilang na sanggol? Wala akong tiwala sa kanya. Huwag nating pag-usapan yan dito. Baka may makarinig. Hindi gumalaw ang bituin simula kahapon. Sa palagay ko, malapit na tayo sa Bethlehem.
at tinungo ng mga misteryosong dayuhan ang Bethlehem. Di nagtagal, sa palasyo ni Haring Herodes, Niloko ako ng mga pantas na yan. Hindi sila bumalik sa akin. Akala nila, maiisahan nila ako. Ngayon din, ipinag-uutos ko, patayin ang batang si Jesus na sabi nila ay hari ng mga Hudyo. Ako lang ang hari at wala nang iba pang hari. Para makasiguro ako na mawawala na ang batang si Jesus. Patayin ang mga batang 2 taon pababa sa buong Bethlehem. Ako lang ang hari at wala nang iba pang hari. at nangyari nga ang inutos ni Haring Herodes. Iyakan ng mga ina ang narinig sa Bethlehem ng araw na iyon. Isang napakalungkot na bahagi ng kwento ng unang Pasko. Nakakalungkot nga talaga yung part na yun nung unang Pasko. Nakakaiyak para sa mga nanay na nawalan ng anak dahil sa utos ni Herodes. Sa mga malungkot na icon sa screen nyo, sad, sadder, saddest, ito ang tindi ng lungkot ko, pinaka-malungkot. Ikaw, nalungkot ka rin ba sa part na yon ng story? Alin sa tatlong icons na ito ang tindi ng naramdaman mo? Sad, sadder, saddest. Nakakalungkot nga talaga. Pero, yun talaga ang nangyari. Muntik din pala mawalan ng baby si Maria. Akala ko nung una, totoong gustong sumamba ni Herodes kay Jesus. Kunwari lang pala yun. Sabi lang pala ng bibig niya. Panlabas lang na anyo, kilos at salita. Hindi pala totoo sa puso niya. Yung mga pastol, pagkatanggap ng balita, hinanap ang batang si Jesus at sumamba. Totoo sa puso nila ang pagsamba. Yung mga dayuhang bisita, naglakbay ng malayo at mahabang panahon para lang sumamba. Totoo din ang nasa puso nila na pagsamba. Panlabas na anyo versus puso. Sa tingin mo, alin ang mas mahalaga? Ang panlabas na anyo, kilos at salita, o puso? Ano? Tama ba ang narinig ko sa sinabi mo? Tama ka! Mas mahalaga ang laman ng puso. Ang laman ng puso ay mas mahalaga kaysa sa panlabas na anyo. I like your choice! Bravo! Alam niyo ba na minsan nako-confuse tayo kung ano ba talaga ang mahalaga? Naalala ko, matagal na panahon na ang lumipas. Rewind muna tayo ha. Wala pa si Jesus noon. Panahon noon ng mga propeta at hari sa Israel. Isang propeta na ang pangalan ay Samuel ay minsan nalito rin kung sino ang
pipiliin niyang magiging hari ng Israel. Narito siya kasi ito ha, panoorin mo! Si Saul ang hari ng Israel noon. Pero siya ay naging mayabang at naging matigas ang puso. Nalungkot si Samuel, ang propeta ng Diyos, dahil hindi sinunod ni Saul ang Diyos. Kailangan ngayong pumili ng bagong hari na tunay na may pag-ibig sa Diyos. Kinausap ni Samuel si Saul para pagbalaan siya sa kahihiyang ginawa niya bilang hari ng Diyos ng Israel. Mas mabuti ang sumunod sa Diyos kaysa sa mga handog mo. Tandaan mo ito, mapapalitan ka na bilang hari ng Israel. Inutos ng Diyos kay Samuel na pumunta sa Bethlehem sa bahay ng isang nagngangalang Jesse. Ang papalit na hari kay Saul ay manggagaling sa pamilya ni Jesse, isang lalaking may takot sa Diyos. Kumatok sa bahay si Samuel. Tumambad sa harapan niya ang 7 mga gwapo, mataas at makikisig na anak na lalaki ni Jesse. Tiningnan ni Samuel ang 7 at nakita niyang kahit sino sa kanila ay pwedeng maging hari. Nagsalita ang Diyos kay Samuel. Huwag kang tumingin sa ganda ng mukha o katawan o taas ng isang tao. Meron ka pa bang ibang anak bukod sa 7 ito? Wala kasi sa mga ito ang kalooban at puso na hinahanap ng Diyos. Tanong ni Samuel kay Jesse. Meron bang isa? Yung pinakabata sa lahat, si David. Nasa bukid siya at nag-aalaga ng mga tupa. Dalhin niyo siya sa akin. Gusto ko siyang makilala. Nabuksan ang mata ni Samuel at nakita niya na si David ang napili ng Diyos na susunod na hari. Si David ay makisig din, malusog at maganda ang mga mata. Nilangisan ni Samuel ang ulo ni David bilang tanda ng pagpili ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos ay sumakay David simula noon. Darating ang araw, si David ang kokoronahang hari ng Israel. Gising na tayo sa pag-alala. Makukonfuse pa ba tayo sa pagpili? Ang linaw ng mensahe ng kwento. Man looks at the looks, but God looks at the heart. Mas mahalaga sa Diyos ang laman ng puso kaysa ang panlabas na anyo. Pero, sabi din sa kwento, si David ay makisig din, malakas at maganda ang mga mata. Ganun kasi ang nangyayari. Kapag maganda ang laman ng puso, lumalabas ito sa mga magandang ngiti, masayang mga mata, mabuting mga salita, mabait na mga kilos, at banal na pamumuhay. Gusto ko yan! I want to be beautiful inside and out! Ikaw, gusto mo rin ba yun? May magandang puso at lumalabas sa anyo? Show me a thumbs up, guys! Good guys! Teka nga pala. Mabalik tayo kay Haring Herodes. Sino ba yung mga misteryosong dayuhan na bisita niya? Saan kaya sila galing? Ano ba talaga ang pakay nila
bakit nila hinahanap ang sanggol na si Jesus? Huwag kayong mag-alala. Sasagutin natin yan sa susunod na pagkikita natin! Sasagutin ng memory verse natin ngayon ang dalawang tanong. Unang tanong, ano ang tinitingnan ng tao? Pangalawa, ano naman ang tinitingnan ng Diyos? Sagutin mo ang mga tanong sa iyong sarili habang nagme-memorize tayo ng ating verse. 1 Samuel 16:7. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin ang Diyos. 1 Samuel 16:7. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin ang Diyos. 1 Samuel 16:7. It's time to write a new entry in our Christmas journal. Mga bulinggit, ito ang challenge ko sa inyo ngayon. Punuin mo ng stars ang page ng journal mo. Gawin mong iba't iba ang laki ng mga stars mo. Kulayan mo ang bawat isa ng mga matitingkad na kulay. Here's a sample. Ang stars ay paalala sa iyo na ang gabay ng Diyos ay sumasa iyo araw-araw. Para naman sa malaking bata na mahilig sumulat, ito ang challenge ko sa iyo. Mag-isip ka ng isang salita na narinig mo mula sa lesson natin. Yung salitang interesting para sa iyo. Tapos ay magsulat ka ng isang diwa tungkol dito. Pwedeng pangalan ng salita na mapipili mo. Halimbawa, para sa akin, ang pinakanagustuhan kong salita na narinig ko sa ating lesson ay Bethlehem. Ang sinulat kong diwa tungkol dito ay sa Bethlehem nangyari ang pinaka-amazing na kwento na narinig ko. Think of your own word and write a sentence about it. Baka nandito sa listahan na ito ang hinahanap mong salita. Puso, star, Haring Herodes, panlabas na anyo, David, nagtanong, naglakbay, sumamba, sumunod. Huwag kalimutang isulat ang date. Ngayon ay December 6. Ayan! Napupuno na ang journal natin! For your family movie time this week, recommended namin sa inyo ang How the Grinch Stole Christmas by Dr. Seuss. Ito ay tungkol sa isang karakter na Grinch. Si Grinch ay isang barumbado, suplado, at salbahing karakter. Galit na galit siya sa Pasko. Inis na inis siya sa mga tao dahil ayaw niya ang mga paghahandang ginagawa nila para sa celebration ng Pasko. Kaya isang araw, binalak niyang nakawin ang Pasko sa kanila. Pero, paano kaya niya
Baka manakaw ang Pasko mo. Interesado si Haring Herodes na malaman kung kailan lumitaw ang star ng Bethlehem. Ang star ay isang simbolo na nagpapaalala sa ating tunay na pagsamba ng mga dayuhang bumisita kay Jesus. Makikilala natin sila sa susunod na lesson natin. At ngayon, gagawa tayo ng ating star ornament. Maraming materials ang pwedeng gamitin. Depende sa availability nito sa bahay mo. Be creative and explore. Here are some examples of star ornaments. Unti-unti na nakukumpleto
ang Christmas displays mo? Ilaw, sabsaban, cane, at ngayon, ang star. Ang star ng Bethlehem ay mas sikat sa tawag na parol sa ating bansa. Alam niyo ba na ang Philippine traditional parol ay kilalang kilala sa maraming bahagi ng mundo? Ang parol ay ginawa din ng team ng UK 2020 Disney Christmas Advertisement. You may want to watch the ad trailer later. Meanwhile, happy star making! It's hard to know the way, but it's right there inside. When you need direction, look to the stars. If you don't know where you're headed, follow your heart. When you're lost, I'll find you. I'm right there beside you, like a light bulb, your memories. And just like a compass that leads the way, you may take the long road, but I'll never fade. When you're lost, I'll guide you, like hope that defines you. No, you're never too far away. Congratulations sa mga batang nakakuha ng tamang sagot sa ating memory verse last week! Yay! Narito ang tamang pagkakasunod-sunod ng kulay para mabuo ang memory verse. Psalm 23:1. Red, blue, green, yellow. Psalm 23:1. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Another good thing has come to an end. It is now time to close in prayer. Sa pagwawakas natin ay ipapanalangin ko kayo. Uloy tungo, matay pikit, tayo'y manalangin. Panginoon, ang hiling ko po para sa mga batang ito ay lumaki silang katulad ng inyong anak na si Jesus. Gawin mo po silang malakas, matalino, at higit sa lahat ay may pusong may takot at nagmamahal sa iyo. Amen. Tandaan! Kapag inuna ang puso, susunod ang anyo.